Nakikita mo yan, Nika? There. That's the family your brother has always wanted. Whole, intact, picture-framed. And I was never meant to be part of that picture. Kaya walang duda, pinatay ni Chris si Darius dahil gusto niya nang tuluyang makuha si Rosel. Hindi ako naniniwalang magagawa ni Kuya yun. Kung ganon, hindi mo pa lubusang kilala ang kuya mo. Dahil sigurado ako, meron siyang mga nagagawa na hindi mo alam. You know, men like Chris, they know how to compartmentalize. They know how to smile in front of you while hiding things you wouldn't even imagine. Malaki ang tiwala ko kay Kuya. Alam kong inosente siya. Kita mo nga pinakawalan siya ng mga pulis dahil obviously, walang matinding ebidensya na magdidiin sa kanya. At kung sino man ang pumatay kay Darius, alam kong sinet up lang niya si Kuya. Siya ang dapat makulong at magbayad. Salamat, Bel, ha? Alam ko naman, hindi mo ako matitiis. Kahit masama pa rin ang loob ko sa inyo, di ko pa rin kayang makita kayong ganyan. But don't get me wrong, Dad. That doesn't mean na okay ako sa ginawa ninyo. Hindi ko pa rin nakakalimutan yung kasalanan ninyo sa akin. Every time nakikita ko si Tita Rosel, gusto ko siyang hiyakapin. Gusto ko siyang kausapin. Gusto ko sabihin na nandito yung hinahanap niyang anak. Nandito lang ako. Ang hirap, Dad. Ang hirap. Hindi ko na alam kung kaya ko nang dalhin tong pain, itong suffering. Hindi ko na alam, Dad. Bel, alam ko naman na kahit ilang beses ako mag-sorry sa'yo, hindi agad mawawala yung nararamdaman mo. Kaya nga nagpasya ako na sabihin kay Rosel ang totoo. Kaya nandun ako kanina sa flower shop. Para sabihin na sa nanay mo. Kaso hindi natuloy dahil sa nangyari. Pero promise, Bel, pagkatapos nito, promise, sasabihin ko kay Rosel na ikaw ang nawawala niyang anak at ikaw ang kakambal ni Tyrone. Kahit ipakulong po kayo ni Tita Rosel? Alam mo, tagal-tagal ko tinago kay Rosel ang sikretong ito. May kakayahan akong sabihin sa kanya para mawala na yung pag-alala niya, paghahanap niya sa'yo. Pananabik niya na mayakap yung anak niya. Hindi ko nagawa. Kaya kung anumang parusa na mangyayari sa akin, tanggap ko basta gumaang lang yung pakiramdam ni Rosel. Pero hindi ko magagawa ngayon dahil nagluluksa siya kay Darius. Okay ba yun, Bel? Ayoko lang dagdagan yung bigat ng nararamdaman ng nanay mo ngayon.
kung sino man ang may kagagawa nito sa kapatid ko, sisiguraduhin kong magpapayag siya. Wala akong pakialam kung si Chris man siya o kung sino man. Yun man lang magawa ko para sa kapatid ko. At sa ganitong paraan, masasabi ko na napatawad ko na siya. Madam, nasan man ngayon si Darius? Kung naririnig man ho niya kayo, sigurado po ako natutuwa po yun dahil ang tagal po niya hinintay na mapatawad niyo po siya. Mabuti naman pinakawalan ka nila agad, kuya. Ang pinagtataka ko lang, paano napunta kay Darius yung bracelet mo? Yan nga rin pinagtataka ko eh. Paano napunta yung personal kong gamit kay Darius? At nakita pa nung wala na siyang buhay. Napaka-imposible eh. Malakas talaga ang kutob kong setup siya eh. Pero sino naman ang gagawa nun sa'yo? Someone na matindi yung galit sa'yo. Eh, sino pa ba meron matinding galit sa akin? Si Via. What? Kaya kang iset up ni Ate Via, kuya? Hindi malayo, Nika. Eh, si Bel nga nagawa niyang ibugaw eh, hindi ba? Eh sa panahong desperado siya, gagawin niya lahat. Alam niyo, nung huli naming pagkikita ni Via, nag-away kami. Matinding away. Kaya siya ang pinagdududahan ko eh. Tapos nawala na yung bracelet ko. Hindi ko alam kung nahulog sa bahay o naiwan ko sa kwarto. Pero hindi ka sure dyan, pare. Huwag kayo mag-alala. Aalamin ko yung totoo.